So sa ating pag-aaralan po nitong gabi mga kapatid, tatapusin na po natin ang chapter 2 of the book of Revelation. Dito ho natin na pag-aralan po within this chapter, yung iglesia ng Efeso, ang iglesia po ng Smyrna, at sa nakaraan po natin na pag-aaral, na pag-aralan po natin ang iglesia sa Pergamum. Ngayong gabi, tatalakay naman po natin sa pamamagitan po ng pag-aaral for the church that is last mentioned in this chapter, the church of Thyatira. Now, ang iglesia po ng Thyatira, na kung tawagin, ay isang iglesia at isang lugar rather na kinikilala bilang center of manufacturing. Nang ibig sabihin, lahat ng mga gawain at gawa po ng tela, lahat po ng gawa po ng mga dye and coloring, at yung mga iba pang mga kailangan gawin for products, dito po ginagawa sa lugar na kung tawaging Thyatira. Bukod pa ho dito, ang Thyatira din po mga kapatid is well known sa mga tinatawag na trade guilds. At ang trade guilds, masasabi po natin ay isang gawain, isang trabaho for which kung wala ho ito, wala kang sasweldohin. Kung wala ho ito, wala kang kakainin. You need this. And therefore, well-known po yung tinatawag na trade guilds in Thyatira. Bukod pa ho dito, ang Thyatira po ay may isang Diyos-Diyosan na kanilang pinaglilingkuran. And his name is Apollos Tyrrhymnos. Si Apollos Tyrrhymnos, siya po yung tinatawag son of Zeus. Okay? So mapapansin po natin sa bawat simbahan na ating po pinag-aaralan, may mga kanya-kanya po sila mga historical po na significance. Kung ang Efeso ay itinuturing the metropolitan of Asia Minor, and then we could say that Smyrna and Pergamum ay isa sa mga tinatawag the first of Asia pagdating po sa competition sa mga ibang lugar. Pagdating po sa Church of Thyatira, siya po ay well known for manufacturing, for trade guilds, for color dye. Matter of fact, sa pag-aaral po ng Book of Acts, sino ho dito ay nakaalala po dun sa babae na ang pangalan po ay Lydia? Natatandaan niyo po ba si Lydia? Si Lydia, sa Acts chapter 16, verse 14, ang sabi po ng Biblia, isa po siyang negosyante. Isa po siyang babae na taga-Thyatira na nagbebenta po ng tela that is purple and fine linen. Kung saan, sabi po ng Biblia, binuksan po ng Diyos ang kanyang puso upang matanggap po niya ang mga pinapahayag or yung pangangaral ni Apostol Pablo. So dito, ang Church of Thyatira, or rather yung lugar ng Thyatira, was well known for these historical significance and context. Ngayon, kung titignan po natin ang talatang 18, as standard naman po sa bawat simbahan, lagi ipinapakilala ng Panginoon Jesucristo kung sino ho siya sa bawat simbahan. So sabi po dito sa talatang 18, ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze or fine brass, sa ibang salin. Now, it is interesting, sa lahat ng mga simbahan na kinausap po na ating Panginoon Jesucristo, pati na rin po sa buong aklat ng Revelation, dito lang po nabanggit yung titulo, Anak ng Diyos. This is the only time in the book of Revelation binanggit po ni Kristo ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Pero ang tanong ho dito, sa lahat po ng mga titulo na kanyang ginamit sa mga ibang simbahan,
bakit po sa Thyatira lang po niya ginamit yung titulo anak ng Diyos? And perhaps, meron po ito historical context. Ano po ba ang meron sa Thyatira? Well, bukod pa ho sa manufacturing, bukod pa ho sa trade guilds, meron po pinaglilingkuran yung mga pagano sa Thyatira, si Apollos Tyrimnos. At sino po si Apollos Tyrimnos? Siya po yung kinikilala, anak ni Zeus. Si Zeus bilang isang Greek mythological character ay dinodiyos po ng mga Griego. So si Zeus ay isang Diyos-Diyosan para po sa mga Griego. At dahil po si Zeus ay may anak by the name of Apollos Tyrimnos, maaari ang rason kung bakit sinabi po ni Kristo, ako ang anak ng Diyos, is perhaps to shed light that hindi ito yung tunay na anak ng Diyos. Si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Kung sa mga pagano, si Zeus ang Diyos po nila, ang tunay na Diyos ay si Yahweh. At kung si Apollos ay anak ng Diyos-Diyosan na mga Griego, si Jesus naman ang tunay na anak ng Diyos. So for that reason and purpose, masasabi po natin, malamang yan ang rason kung bakit po niya sinabi sa Thyatira, siya ang anak ng Diyos. Pero ano ang ibig sabihin na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso? Well, kagaya po na napag-aralan po natin noon in chapter 1, kasi kung babasahin po natin ang chapter 1, dito po tayo sa talatang 14 at 15, dito po unang nabanggit patungkol po sa ganyang klaseng katangian and description. In chapter 1 verse 14 and 15, sabi ho dito, ang buhok niya ay napakaputi tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. And verse 15, ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. So, dito ho unang nabanggit yung description about Christ with a flaming fire for His eyes and His feet like fine brass na dinaan po sa apoy. It's glowing. So, unahin muna po natin, what does it mean that Jesus says concerning Himself na nagliliyab na parang apoy ang kanyang mga mata? This has something to do, mga kapatid, with an understanding that nababasa ni Kristo ang puso't isipan ng bawat simbahan. And matter of fact, ang bawat tao sa buong mundo. Hindi lang ang mga mananampalataya, pati na rin po ang mga hindi mananampalataya. Nababasa ni Kristo, hindi lang po ang Diyos Ama, hindi lang po ang Diyos Espiritu Santo, pati na rin po ang anak ng Diyos, nababasa po niya ang puso ng bawat tao. Kagaya po na nabasa po natin in the book of John, kung ating po titignan. Dito po tayo sa aklat ng Juan, Kapitulo 2. Kung ating po natatandaan sa John chapter 2, talatang 24, ang sabi po dito in John chapter 2, beginning at verse 24, sabi ho, pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. So dito, napakalinaw that bago pa ho pumasok sa chapter 3 of the Gospel of John, marami pong mga tao ay sumampalatay kay Kristo dahil po sa kanya mga nagawang himala. Pero sabi nga po ng Biblia, nababasa ni Jesus ang puso ng bawat tao. At hindi po siya kumbinsido sa kanilang pananampalataya. Bakit ho? Dahil nasisiyasat po niya, nasusuri po niya maigi kung ano po ang nilalaman ng puso at iniisip ng bawat tao. So dahil po, yan ang isang katangian po ni Kristo bilang omniscient, which means He knows all things. Wala ho tayong maitatago ho sa Kanya. Jesus says, as a description of Himself, nagliliyab po
parang apoy ang kanyang mga mata, which speaks of intensity of examination. With great intensity, nababasa po niya ang puso't isipan ng bawat tao. So this teaches us that bago pa ho pumasok ang chapter 2, di ba natandaan ho natin sa ating pag-aaral of Revelation 1, si Kristo po ay lumalakad sa gitna ng mga ilawang ginto. Which means, it signifies that He is in control, He is in their midst, He knows what they're doing, alam niya yung kanilang iniisip, alam niya yung mga likong pamumuhay, righteous na pamumuhay, alam po niya ang lahat. So the description of Christ as the one with fiery eyes like flaming fire signifies that He searches the hearts of men. At sa lumatipan, walang ibang may ganyang klaseng katangian maliban lang kundi si Yahweh. Di ba sabi po sa Jeremias 17, napakasama, napakadaya po ng ating mga puso. Sino ang nakasiyasat po nito? Ako si Yahweh ang nakasiyasat ng puso ng bawat tao. So yun ang ibig sabihin po ng flaming eyes. Pero ano ang ibig sabihin na ang kanyang paa ay ikinumpara o hinalintulad sa nagniningning na fine brass na idinaan sa apoy? Well, we can say that ang ibig sabihin po nito is, bukod pa ho sa pure, righteous, and perfect living ni Jesucristo, makikita ho natin mamaya sa ating pag-aaral po of the Church of Thyatira, the meaning of fine brass feet ay hindi lang po limitado lamang sa or we could say banal na pamumuhay or righteous or godly and perfect conduct, kundi tumutukoy din po ito mga kapatid sa authority. Meron siya kapangyarihan to break and to judge. So ngayon, ipagpatuloy po natin, balikan po natin ang Revelation chapter 2 at simulan po natin dito in verse 19. Let's begin the next verse. Verse 19. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo, matapat, masigasig, maglingkod at matyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kesa sa noong una. So ano po yung mapapansin po natin dito mga kapatid sa talatang 19? Kagaya po ng mga ibang simbahan, alam ni Jesus kung ano po ang kanilang ginagawa. Pero dito may mga ilang gawa na nabanggit. Unang-una, sabi po dito, alam ko ang iyong mga ginagawa. At ano ho yun? Alam ko na kayo'y mapagmahal. They are a loving church. Iniibig po nila ang Diyos. Iniibig din po nila ang iglesia. Mapagmahal ho sila. Number 2, matapat. They are a faithful church. Loyal to Christ. Loyal to the gospel. They are known for their allegiance to Jesus. Number 3, masigasig maglingkod, which means talagang devoted sila. They are committed. Alam ni Kristo kung gaano po gadeboto ang isang miyembro ng iglesia at walang maitatago sa kanyang harapan. Alam niya kung tayo po ay nagseseryoso sa kanya at alam din po niya kung hindi tayo nagseseryoso sa kanya. Alam niya if we are devoted, committed, serious about Christ, at alam niya if we are not serious about Christ. So here, yung mga descriptions about the church are in fact specific dahil yun ang nakikita ni Kristo sa kanila. And then nabanggit po dito, kayo'y matyaga. So kapag sinabi po matyaga mga kapatid, there is patience, there is endurance, hindi po sila sumusuko. Sa kabila po ng pag-uusig, hindi sila sumusuko. Pagdating po sa mga trahedya po sa buhay, nagpapatuloy pa rin ho sila. Pagdating po sa mga lahat ng kasamaan na kanilang nararanasan dahil po sa gobyerno, dahil po sa mga umuusig po sa kanila sa labas, dahil sa kanilang pananampalataya, hindi sila umuurong, kundi nananatiling nakatayo dahil sila'y nagtsatsaga at matyaga dahil po kay Kristo. So, kagaya po ng Thyatira mga kapatid, alam na alam po ni Jesus kung ano po ang ating ginagawa,
Alam po niya kung ano po ang ating mga hinaharap, nararanasan. Because wala ho tayong maitatago sa ating Panginoon. He knows your hardships. He knows your efforts. He knows your love for the church. He knows everything about us. Kaya nga, di ba sabi po ng ating Panginoon, kahit isang buhok sa ating mga heads ay nabibilang ho niya. He knows everything about us. And that's exactly what He sees in the church of Thyatira. And lastly, sabi po niya, alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kesa sa noong una. In English, and that you are now doing more than you did at first. Now, ang tanong ho dito, yung salitang first, saan pong una nabanggit ho yun mga kapatid in the churches? Di ba the Church of Ephesus? Sa Church of Ephesus, sa Revelation 2, verse 4, ano po problema po nila? They left their first love. Pero dito, for Thyatira, we see very clearly that this church, ano po ang nakikita ni Kristo po sa kanila? Their last is more than the first. One is decreasing, the other is increasing. Yung isa hindi lumalago, yung isa ay lumalago. Now, whatever this last could mean, ang Diyos lang po talaga nakakaalam, pero one thing is for certain, that kung ano man po yung nakikita po ni Kristo sa kanila noon, that was not increasing, ngayon nag-i-increase. At mas higit pa kesa sa unang kalagayan. Whereas sa Church of Ephesus, marami po silang alam pagdating sa doktrina, pero yung mga bagay po kagaya ng first love, they had abandoned. So para po kay Kristo, ang pinaka-importante ho dito mga kapatid is our Christian growth. Tayo po ba ay lumalago sa pagmamahal kay Kristo? Yung mga bagay po na maituturing last noon, is it increasing than before? So tinitingnan po ni Kristo not only our efforts, tinitingnan din po ni Kristo our growth as Christians. At paano ho lumalago ang isang tao? Kung siya'y namumuhay kay Jesus. Because apart from Christ, we can never grow to be like Jesus. So ngayon, bagamat ito po yung mga positives na masasabi po natin about the Church of Thyatira, ano po yung negative? Tingnan po natin ang verse 20. Ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan ninyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta, nililing lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na imoralidad at kumain ng mga hinandog sa mga Diyos-Diyosan. So, kagaya po ng bawat pattern and structure ng bawat simbahan in Revelation, Jesus always begins with introducing who He is. Followed by, alam ko ang iyong mga gawa. Followed by, ito ang gusto ko sa inyo. Followed by, ito ang problema ninyo. So ngayon, ano po ang problema sa Church of Thyatira? Sa kabila po ng kanilang pagiging tapat sa mga ibang bagay, pagiging masigasig, mapagmahal sa mga ibang kapatiran at sa Diyos, at least yung mga ilan sa kanila, ang problema po sa church na ito ay yung salitang hinahayaan. Yung salitang hinahayaan mga kapatid is very, very important in this text because yung salitang hinahayaan literally means to abandon something, abandon a place for the sake of toleration.
Yan ang literal na kahulugan ng salitang hinahayaan sa tekstong ito. Iniwan po nila ang isang bagay upang yung bagay po na kanilang iniwan could be tolerated, can do whatever it wants. So, ang tanong ho dito, saan nakasentro ang salitang hinahayaan na yan? Nakasentro kay Jezebel. At ang tanong ho dito, sino po si Jezebel? Well, there are a lot of theories patungkol po sa babaeng ito. May mga iba that naniniwala sa kanilang interpretation that ang aktual na pangalan po ng propetang ito, na hindi naman talaga propeta ng Diyos, ang kanyang tunay na pangalan is Jezebel. Talaga yun daw ang pangalan niya. Meron man po naniniwala, ayon po sa mga ilang variants of different manuscripts of the book of Revelation, that yung Jezebel, siya yung asawa ng pastor ng Thyatira. At bakit po yun ang pananaw po ng ilan? Dahil po sa mga ilang manuskrito na nakalagay, you tolerate your wife, Jezebel. Pero dito, sa manuscript na ginagamit, in the NIV, wala po yung salitang your wife. Ang nakalagay lang, you tolerate that woman, Jezebel. Pero sa ibang manuskrito po of Revelation nakalagay, hinahayaan mo yung ang iyong asawa na si Jezebel. Well, if that be the case, ayon po sa ganitong klaseng interpretation, kaya nagkaroon po ng sin ang Thyatira ng toleration is because pinapayagan ng pastor ang kanyang asawa na ito ang maituro. So ayon po sa ganyang klaseng pananaw, yan ang kanilang paniniwala. And thirdly, ayon po sa ibang teoridad, yung Jezebel, hindi yung talaga ang kanyang pangalan. Kundi kung sino man yung babaeng ito bilang huwad na propeta, hinalintulad po ni Kristo ang babaeng ito kay Jezebel ng lumang tipan. Dahil ano po ang kasalanan ditong Jezebel na ito? Hinihikayat po niya ang mga lingkod po ng Diyos sa dalawang bagay. Immorality, at ano po yung isa? Idolatry. Well, teka lang. We have to ask the question. Di ba, last Friday, yan din ang naging problema ng Pergamum. Di ba, yan ang kahinaan ng Pergamum? They are compromising. Yung mga iba sa kanila is committing immorality and idolatry dahil nakikisali po sila sa mga pista at kumakain po sila sa mga pista kung saan iniaalay yung mga pagkain sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang problema in Pergamum. Yan din ang naging problema sa Thyatira. Dahil po sa kanilang compromising and tolerance sa babaeng ito, which we do not know, perhaps this is just a symbol of who she is, pero ito yung dalawang kasalanan na dinadala po niya sa mga lingkod ng Diyos. Pero it doesn't answer the question. Kung Jezebel po is not her actual name, bakit po siya ikinumpara doon sa babaeng Jezebel sa lumang tipan? Well, sino po ba si Jezebel might be the question. Well, basahin po natin dito, mga kapatid, sa unang hari. Let's read 1 Kings, chapter 16. Unang hari, 16, 31. 1 Kings, chapter 16, beginning at verse 31. Sino po si Jezebel might be the question. 1 Kings 16, verse 31. Sabi po ng Biblia, kulang pa sa kanya ang pagsunod sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam. Kinuha pa niyang maging asawa si Jezebel, na anak ni Haring Etbaal na mga Sidoneo. At mula noon naglingkod siya at sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Well, sino po ba si Jezebel? Siya po ay isang pagano. At hindi lang po siya isang ordinaryong paganong babae, kundi siya po ay isang babaeng pagano na sumasamba ho kanino? Kay Baal. Well,
Di ba yan din ang ginawa ng huwad na propeta in Revelation? Hinikayat po niya ang mga lingkod ng Diyos na sumamba sa ibang Diyos-Diyosan sa pamagitan po ng pagkain. Pero hindi lang po dyan, mga kapatid, hindi lang po yan ang kasalanan po ni Jezebel. Kung titignan po natin sa chapter 21 ng unang hari, chapter 21, talatang 25, chapter 21, verse 25. Tignan niyo po ang nakalagay. Talatang 25, tignan niyo ha. Wala nang ibang taong ipinagbili ang sarili sa paggawa na masama sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Ahab dahil sinulsulan siya ni Jezebel na kanyang asawa. In English, there was never anyone like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord, urged on by Jezebel, his wife. Well, no wonder why naisulat po ang Aklat ng Kawikaan 31 ang makatagpo ng isang mabuting asawa finds a woman above rubies and virtue. Nang ibig sabihin, si Jezebel po ay nagpapakita ng isang magandang halimbawa kapag ang napang-asawa mo ay hindi makadiyos, kagaya po namang napang-asawa po ni Haring Solomon, ilalayo ang iyong puso sa Diyos. Yan ang nangyari sa buhay po ni Jezebel bilang instrumento ni Satanas upang itisod ang kanyang asawa. And moreover, when we go to 2 Kings chapter 9, ikalawang hari, chapter 9, at dito po tayo sa talatang 7, 2 Kings chapter 9, verse 7, ano pa ho ang ginagawa ng Jezebel na yan? Verse 7, patayin mo ang pamilya ni Ahab na iyong amo. Sa gaytong paraan, maipaghihiganti ko ang mga propeta at ang iba pang mga lingkod ng Panginoon na pinatay ni Jezebel. So, base po sa nakikita po natin na pag-uugali ni Jezebel sa lumang tipan, she was known for seduction, where may tuturing po natin yung immorality, to compromise with a different god. And then we can also say that si Jezebel was well known for idolatry, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na si Baal. Ngayon, yung babaeng na huwad na propeta in the book of Revelation, itinuring po siya kagaya po ni Jezebel because Jezebel was an immoral person and Jezebel was an idolater. At kung gaano po niya minanipulate si Ahab at yung mga ibang tao na makinig sa kanyang tinig. Ganyan din yung babae o huwad na propeta in the church of Thyatira. So, we can say, mga kapatid, itong salitang hinahayaan is another way of saying, hindi nagbantay. Hindi nagbantay ang iglesyang ito. Kaya nga, ang isang tunay na iglesia may tinatawag church discipline. Kapag walang church discipline sa loob ng simbahan, kakalat ang kasalanan sa loob ng simbahan ng ating Panginoon Jesucristo. Diba? Napaka-stricto po nila Pablo, nila Pedro at yung mga ibang apostol. Pagkalipas ng 2 o 3 beses at hindi nakinig, ano po sinasabi ng Biblia? Paalisin sa church. Pagdating po sa unang Korinto 5, instead of kayo'y mag-rebuke doon sa lalaking yon, tuwan-tuwa pa kayo sa kanyang ginagawa. Sinisipingan niya ang asawa ng kanyang ama, his stepmom. And yet they were not doing anything about it. Now, what happens when a church doesn't have church discipline being exercised? May mga madadamay. May mga madadamay. At yan po ang naging kahinaan ng maraming simbahan universal. And that is, kapag may nakikita hindi tama, hinahayaan na lang. No, ayoko makatisod. Ayoko maka-offend. Baka magalit sa akin.
Hindi na bali yung sinabi niya hindi tama, hindi na bali nakasakit siya ng damdamin, hindi na bali may ginagawa siya na talagang nakasira sa reputasyon ng simbahan, pero ayoko makisali diyan, baka makasakit ako ng damdamin. Baka magalit siya sa akin. Baka magtampo sa akin. So, wala ho tayo pinagkaiba sa Church of Thyatira. Hinahayaan mo lang. Kapag hinayaan mo ang kasamaan na lumaganap sa isang simbahan, marami madadamay. Kagaya po ng kasabihan, kapag naglagay ka ng isang bulok na prutas sa isang sako na marami mga fresh na prutas, ano ang mangyayari sa mga prutas na yon? Madadamay din ho sila. At yan ang nangyari dahil hinayaan po nila ang false doctrine na lumaganap sa loob na church. So bagamat masigasig po sila, mahal po ng ilan yung mga kapatiran, yung iba ay nagtatapat, pero hindi pa rin sapat yon kung hahayaan mo lang kumilos ang kasamaan, lalo na kung nakikita mo. Pero ang katwiran po minsan ng iba is, well, member lamang po ako ng church, hayaan mo si pastor ang gumawa nun. Pero what if ikaw yung nakakita? Ikaw yung nakakaalam? Antay mo ba next week bago mo kausapin? Antay mo ba ng mga ilang araw bago makalipas before you start addressing the issue? Remember mga kapatid, when you start to see something that is not right and is not godly, and it might affect the church, do not delay it. Diba sabi po sa aklat na Efeso 4, do not give space to the devil. Pero yan ang ginawa ho nila. Pero sa sobrang pagmamahal po ng Panginoon, bagamat yan po ang kanilang pagkukulang sa Kanya at kasalanan sa Kanya, binalaan pa rin po ng Diyos ang iglesyang ito. Hindi dahil kinamumuyan niya ang iglesyang ito to the point that He'll throw them in hell, kundi He warns them because He loves them. Mahal niya ang kanyang simbahan. So tuwing dinidisiplin ng Diyos ang kanyang simbahan, it's not that He hates the church, but He loves the church and wants to protect her. So yan ang nakikita po natin sa iglesyang ito. Ngayon, pagdating po sa talatang 27, sabi po dito, binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang imoralidad, ngunit ayaw niya. No, mga kapatid, ito'y mabigat. Si Jezebel, Jesus could have did this. Dahil ito ang kanyang itinuturo, dahil siya ay nanglilinlang ng mga lingkod ko, ngayon pa lang papatayin ko na siya. Jesus could have done that. He could have thrown her in hell if he wanted to. Pero ano po yung ginawa niya? Binigyan ko siya ng panahon na magsisi. So ngayon, when you think about the love of God and the mercy of God, kahit po yung mga masasama na gumagawa po ng maraming kalokohan laban sa kanyang iglesia, pati rin sila mga kapatid, binibigyan po ng Diyos ng panahon na magsisi. Di ba narinig po natin kasabihan, ang masamang damo ay mahirap patayin at matagal sila nabubuhay? Hindi ho. Kaya ho sila nabubuhay na matagal dahil sabi po ng ating Panginoon, binibigyan niya ang mga ito ng panahon na magsisi. Kaya minsan pinagmamalaki pa ng mga kababayan natin sa labas. Kahit anong sama ko, mahirap patayin ang masamang damo. Pero hindi po nila alam, kaya po sila nakakaranas ng kabutihan mula sa Diyos. Dahil yung kabutihan po na yon ay isang mensahe mula sa Panginoon na, hoy, magsisi ka na. And where do we find that in the Bible? 2 passages. Basahin po natin ang aklat ng Gawa 17. Dito po tayo sa aklat ng Gawa 17. Saan natin mababasa that binibigyan po ng Diyos ang bawat tao ng pagkakataon na magsisi? Dito po tayo sa talatang 30. Acts 17 verse 30. Tingnan niyo po ang nakalagay. Acts 17 verse 30.
Sabi po ng salita ng Diyos, noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamagitan ng taong kanyang pinili, pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhay niyang muli ang taong iyon. Sino yung taong iyon na binabanggit po ni Pablo dito? Si Jesus. So sa wikang English, by the forbearance of God, yung pasensya ng Diyos, yung kasalanan ng mga tao, the Bible says, He overlooked it. Na ano ang ibig sabihin ng overlook? Does that mean sinantabi ni Yahweh? Hindi pinansin ni Yahweh? Kinonsinti ni Yahweh? Hinayaan lang ni Yahweh? Hindi ho. What this means is, when the Bible says overlook, it's speaking about the patience of God for sinners to come to repentance. So for many thousands of years, ang sabi po ng Biblia, God's patience for sinners ay nandun. Biro mo, when you look at Adam, 930 years old bago po siya namatay. When you read Genesis chapter 6, ang sabi po ng Biblia, ang aking espiritu will no longer strive with man. That's talking about the patience of God. At hindi lang po yun sa buhay po ni Noah. When Noah started to build the ark, mga kapatid, perhaps it was 100 years before he can build the ark. Dahil nung tinawag po siya, he was 500. Pumasok po siya doon into the ark at 600 years of age. And that tells us that from 500, when he was building the ark, came in at 600, 100 years, mga kapatid, when he built that ark. And for 100 years, ayon po sa Biblia, siya'y tinatawag preacher of righteousness. So nangangaral po si Noah, perhaps for 100 years, at hindi nakikinig ang mga tao. And when the 100 years are up, dun lang dumating yung baha. Umulan. That's the patience of God. Yan din yung binabanggit po sa 2 Pedro. Ang isang araw sa Panginoon is like 1,000 years. The reason why hindi pa ho siya bumabalik is because He's not willing that any, patungkol po sa mga pinili, will perish. So that's the patience of God. So kitang-kita ho natin dito, mga kapatid, God overlooked it. God's patience overlooked our faults and our failures and our sins. Pero it doesn't mean, just because His patience for us ay nandun, walang judgment. There is judgment. Kaya sinabi po niya, for all those amount of times and period of times na nagkaroon ng patience po ang Diyos, ngayon na dumating na si Jesus, at siya po ang naging pambabayad sala po ho natin, it's time to repent. Pero ang ginawa po ni Jezebel and others, ayaw po nila magsisi. Ayaw po nila magsisi. Tatandaan po natin, mga kapatid, may mga signals binibigay po ang Diyos para ho sa atin bilang warning din. Halimbawa, in the book of Exodus, Leviticus, Numbers, when you look at the book of the law, many times kapag sinasalot po ang mga Israelita, it's a warning from God. Ganoon din po si Miriam. Nagkaroon po siya ng leprosy. So it's a warning from God. Yung mga unexpected na mga sicknesses, it can also be used bilang warning mula po sa Diyos because there's something that He sees na maaari, hindi natin pinagsisisihan. Yung sinabi po dito is that kung hindi siya magsisisi, I will throw her into a bed of sicknesses. Now,
Ang ibig sabihin po ba nun is that ang lahat po ng tao na nagkakasakit hindi nagsisisi? No, not necessarily. Job is a good example. Nagkasakit po siya, but he was living a righteous life. Si Timoteo, nagkasakit sa tiyan. But it doesn't mean he was not living a righteous life. Si Pablo had a problem with his eye. But it doesn't mean that he was not living a righteous life. Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, that when disasters and tragedies and sicknesses do come, that should have killed you, but it didn't. Bakit po? That is God's way of waking us up and telling us, it's time to repent. Kailangan mo magsisi. Pero kagaya po ni Jezebel, binigyan po ng Diyos ang mga ito ng panahon na magsisi. Pero notice what it says, ayaw niya. Ngayon, ang tanong ho, siya po ba ay pinili ng Diyos? The answer is, kung siya'y pinili ng Diyos, kung siya'y tupa ng Diyos, kung siya'y talaga kasali sa simbahan ng ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon siya ng takot. Because the sheep will always hear the voice of God. Pero the fact that multiple warnings. Now, we don't know kung ano yung ibig sabihin po ng ating Panginoon when He says, binigyan ko siya ng panahon. We don't know kung gaano katagal na panahon ang tinutukoy niya ho dito. It could have been years. We don't know. But the point of the matter is, binigyan po siya ng Diyos ng pagkakataon magsisi at ang naging resulta po nun, ang kanyang binayad bilang sukli kay Yahweh. Ayoko magsisi. Ayoko magsisi. Tatandaan natin ang kabutihan po ng Diyos na pinaparanas sa atin ay para ho tayo magsisi. Halimbawa, sa aklat ng Roma Kapitulo 2, kung ating po babasahin. Romans chapter 2. Talatang 4. Romans chapter 2 verse 4. Look what it says here. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan Kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Di ba minsan nakakarinig ho tayo sa mga hindi mananampalataya, bakit ako magsisisi Tignan mo, pinagpapala ako ng Diyos ng kayamanan, magandang aking trabaho, malalaki ng aking mga anak, magaganda din ang mga careers nila. That means nasa mabuting kalagayan ako. But the truth is, kung wala ka kay Kristo, pero yun ang nararanasan mo, is because yun ang kabutihan ng Diyos para ikaw'y magsisi. Pero what they are doing is, they are misunderstanding the goodness and blessings of God bilang, we could say, katibayan na nasa mabuting kalagayan sila. Nagkaroon ako ng promotion sa work Walang sakit ang mga anak ko. Maganda ang sweldo namin. Maganda ang karir na mga minamahal ko. I am in a very good state. Pero sabi ng Biblia, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos is to drive you to repentance? Kaya nga sinasabi sa aklat ng Salmo at sa Kawikaan, mga anak, huwag kang maiinggit sa mga masasama. Kung sila'y yumayaman, kung sila'y masagana, dahil sila'y yumayaman at nagiging masagana dahil yun ay, we could say, the goodness of God para sila'y magsisi. Tatandaan po natin, God blesses the just and the unjust. Tatandaan po natin yon. Every good thing comes from above. So wag ho tayo maiinggit, buti pa sila Panginoon, buti pa sila, hindi ho. Ang mabuti is na kay Kristo ka. Amen. Dahil yung nasa kanila will go away one day. But what you have, maaari you don't have what they have, materialistically, pero when all things is said and done, when you stand before the throne of a holy God, you will hear the words, thou good and faithful servant. Mayaman man sila, marami sila pag-aari, marami sila mga material and whatnot,
But on the day of judgment, they will hear the words, I never knew you. So wala rin. All things are vanity, sabi po ni Solomon. Kung wala si Kristo, all things are vanity. So binigyan po niya ng pagkakataon si Jezebel na magsisi, but unfortunately, hindi ho siya nagsisi. So ngayon, ano po ang naging kahinatnan? Ipagpatuloy po natin ang basa. Balikan po natin ang Revelation. Pastor, may question ako. Ano ba yung Jezebel na yan? Yan yung pumatay ng mga propeta? Yes, ho, yes. Pero I will answer that right after. Sasagutin ko po yan. Good question. Good question. So balikan po natin ang talatang 22, verse 22. Revelation 2:22. Pagpatuloy ho natin. Makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Well, that's a reference to sicknesses. Parurusahan ko siya ng matindi, pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya. Nang ibig sabihin yung mga sumang-ayon sa kanyang doktrina. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan. At sabi po dito, papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo. Na bago ko po ipaliwanag yung talatang 23, sabi po in verse 22 sa ibang salin, I will throw some of you in the great tribulation, ang nakalagay. Pero ang tanong ho dito, ano po yung ibig sabihin ng great tribulation po diyan? Yung great tribulation po na yan ay, ang ibig sabihin po ba niyan is 7 years great tribulation? Yan po ba ang ibig sabihin po nun? Hindi ho. Tribulation is another way of saying suffering. Great suffering. Now, yung great suffering na binabagit po dito kapag hindi sila nagsisi are sicknesses and disease. Sicknesses and disease. In your own time, kapag pinag-aralan niyo po ang Book of Deuteronomy, especially Deuteronomy chapter 28, kapag may oras ho kayo in your own time, when you study Deuteronomy 28, ang isa sa mga ilang sumpa na binibigay po ni Yahweh sa sino man tao na titiwalag sa kanyang kasunduan is, ang katawan mo ay pupunuin ko ng sakit. Magkakaroon po ng matinding salot, ang yung agriculture, the fruit of your body, sabi po ng Biblia, will be full of sicknesses. Because yun po ang mga ilang sinyalis kapag tumiwalag ka sa kasunduan po ng Diyos. At least sa konteksto ng Deuteronomy 28. Pero hindi ko ho sinasabi, uulitin ko ho, hindi ko sinasabi lahat ng tao na nakakasakit ay tumiwalag sa kasunduan, kundi sa konteksto lamang ng Deuteronomy 28, kapag ikay tumiwalag kay Yahweh at kinalaban mo siya, that Deuteronomic effect will occur. So sabi po dito sa verse 23, kung hindi sila magsisisi, papatayin ko ang mga tagasunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. At gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo. Now here's the question. Kung hindi magsisisi si Jezebel at papatayin po niya si Jezebel at papatayin din po niya yung mga naglilingkod kay Jezebel, bakit kailangan sabihin po ni Kristo, papatayin ko ang mga ito para malaman ng lahat ng iglesia na nababasa ko ang puso't isipan ng mga tao? Bakit kailangan niya banggitin para malaman ng lahat ng iglesia? Para magkaroon ng takot. Well, it's fascinating. In the early church, in the book of Acts, nung nagsisimula pa lang po ang simbahan in the book of Acts, paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Paano po niya ipinakita na nababasa po niya ang puso't isipan ng mga tao? Nung pinatay niya si Ananias,
at si Sapphira. Di ba nagtatago ho si Ananias at si Sapphira? Akala nila may maitatago sila sa Panginoon. Pero anong ginawa po ni Kristo? Ano po ang ginawa ni Yahweh? Pinatay niya si Ananias, and 3 hours later, pinatay niya si Sapphira. And that, the Bible says, that brought fear upon the churches. Kasi ang madalas po na sinasabi ng mga tao, napakahigpit ng Diyos ng lumang tipan. Pero mga kapatid, ang Diyos ng lumang tipan, siya rin ang Diyos ng bagong tipan. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung pumapatay ang Diyos noon, may karapatan po siya at kalayaan na patayin din ang mga hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya wag po tayo maniniwala sa mga katuruan na maaari lumalaganap po ngayon that ang Diyos ng bagong tipan ay Diyos na mapagmahal, hindi siya kagaya ng Diyos ng lumang tipan. Hindi ho. Kapag lalo ho natin binasa ang Revelation sa mga susunod na Fridays, Lord willing, makikita ho natin kung gaano katindi ang ating Panginoon kapag siya'y nagalit. So yung Diyos ng lumang tipan at ang Diyos ng bagong tipan, they're the same. They're the same. So ang warning po niya sa mga hindi magsisisi, I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches the heart and the mind, and I will repay each and every one of you according to your deeds. Now here's the question. Let's ask another question here. What does it mean nung sabihin po ng ating Panginoon, I will give according to your works or deeds na kung tawagin. Anong ibig sabihin po nito? Lalo na yung salitang according. I will give according to your works and deeds. In the book of Revelation, ito ay konektado sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Nang ibig sabihin, ang mga na kay Kristo at ang mga wala kay Kristo pala, mararanasan po nila ito. Hindi lang po ito sa mga hindi mananampalataya, pati na rin sa mga mananampalataya. Ang bawat isa ho sa atin, Christian or non-Christian, ay haharap sa Diyos and He will reward us according to our works. Now, yung salitang reward according, kasi usually yung salitang reward is used in the positive. I will reward you o gagantimpalaan kita. Pero when Jesus uses the word reward sa mga hindi mananampalataya, kagaya ng I will give according to your works and deeds, is another way of saying kung ano yung tinanim mo, yun din ang yung aanihin. Yun ang ibig sabihin po nun. Kagaya po ng Babylon, sakat po ng Revelation chapter 18, kung ating po babasahin. Tignan po natin ang Revelation 18. Yung Babylon, na ang nilalarawan po nito is a satanic world system. Revelation 18 verse 4. Tignan niyo po nakalagay. Revelation 18 verse 4. Pagkatapos, may narinig ako isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, kayong mga mamamayan ko, lumayo kayo sa kanya, referring dun sa babae, upang hindi kayo maging bahagi sa ginagawa niyang kasalanan, at upang hindi ninyo danasin ang parusang nakalaan sa kanya. Ang bunto ng kanyang kasalanan ay abot hanggang langit, at hindi na palalagpasin ng Diyos ang kanyang kasamaan. Verse 6, gawin ninyo sa kanya ang ginawa niyang masama sa inyo. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Kung ano ang ginawa niyang masama sa inyo, doblehin ninyo at ibigay sa kanya. So you see, I will give according to your works. Lastly, chapter 22. Dito po tayo sa chapter 22, talatang 12. Kapitulo 22, talatang 12.
Sabi po ng Biblia, sinabi ng Panginoon Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala, that reward, para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Now, nabanggit ko ho sa inyo kanina, I will give according or reward according to your works. Sa mga in Christ, ang reward po na yan is salvation. Those who are not in Christ, ano po yung magiging kahinatnan po nila? What is their reward? Destruction. Sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, He will save those who are in Christ. But also at His second coming, papatayin niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya. Excuse me. So you see, mga kapatid, that when Jesus says here, I will give a reward according to your works and deeds, ayaw mo magsisi, fine. Sa mga magsisisi, fine. In other words, it's not going to change anything. Kapag bumalik po si Kristo, a judgment will occur. The judgment for the believer is salvation. But the judgment for the unbeliever is destruction. Yan yung ibig sabihin ng ating Panginoon sa tekstong ito. Kaya kung babalikan po natin, look what it says here in verse 24. Verse 24. Sabi po ng Biblia, pero ang iba sa inyo, in chapter 2 verse 24, pero ang iba sa inyo riyan sa Thyatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang malalalim na mga turo ni Satanas. Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat inyo sundin. Ipagpatuloy na lang ninyo ang yung katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. Now, it is interesting that yung binanggit po ng ating Panginoon Jesucristo dito ay may kaugnayan po sa Church of Pergamum. Now, sa Church of Pergamum, they were known to compromise. Yun ang alam ho natin. Pero in the Church of Pergamum, hindi lahat ay nagko-compromise dahil ang nakalagay po sa Pergamum is that may mga ilan sa inyo. May mga ilan na hindi sumasang-ayon. May mga ilan na hindi nagpapasakop sa maling aral. Ganoon din sa Thyatira. Sa Thyatira or Thyatira, sabi po dito, may mga ilan din na hindi natutunan ang deep things of Satan. Now, most likely, yung deep things of Satan na binabanggit po dito ay yung mga aral ni Jezebel. Yung mga katuruan ni Jezebel. So, kung titignan po natin kanina, ang sabi po na ating Panginoon, ito ang gusto ko sa inyo, tapat kayo, mapagmahal, masigasig, devoted. Well, teka lang, how does that happen? Kung sabi din po ng Panginoon, you are compromising and tolerating. Well, most likely, yung tinutukoy niya na mapagmahal, tapat, matyaga, etc., ay yung mga hindi sumang-ayon kay Jezebel. Now, itong deep things of Satan, hindi binanggit mga kapatid kung ano po talaga ang kahulugan ng deep things of Satan. Pero maaari, ang ibig sabihin po nito is that dahil may mga grupo that naniniwala po that sila ang kinakausap po ng Diyos,
pero hindi ho nila alam na kinakausap pala sila ng masamang espiritu. At ngayon itinuturo nila po maaari sa mga ibang tao na ito ay pahayag ng Diyos. Pero may mga ilan sa Thyatira na hindi sumasang-ayon sa ganyang klaseng doktrina. So dahil po hindi sila sumasang-ayon, ang sabi po sa kanila ng Panginoon, maging tapat kayo sa aking hanggang sa aking pagbabalik, and wala akong ilalagay, in English, I will not place any other burden on you. Yan ang nakalagay sa wikang English, yung salitang burden. Now, kapag yung salitang burden ay ginagamit po sa bagong tipan, usually burden can mean isang hadlang, kagaya po ng kasalanan, burden yon. Minsan, burden can refer to yung mga binibitbit po natin in our souls that we need to give to God. Okay? Now, ano ho ang ibig sabihin po ni Kristo? Wala na akong ibibigay na pabigat sa inyo or burden sa inyo, maliban lang ho dito. Well, most likely, ang tinutukoy po ni Jesus po dito is that kung kayo'y hindi susunod at mananatiling tapat sa akin at hindi kayo susunod kay Jezebel, yun lang ang utos na ibibigay ko sa inyo. Wala nang iba. Huwag nyo lang paglingkuran ang katuruan ni Jezebel. And it's interesting kasi yung salitang burden na ginamit po dito sa English, yun din ang ginamit mga kapatid nung nagkaroon ng kapulungan ang iglesia in Acts chapter 15. Basahin po natin. In Acts 15 verse 28. Gawa 15, talatang 28. Gawa kapitulo 15, talatang 28. Di ba nagkaroon po ng kapulungan nung nagkaroon po ng problema mga Hudyo at ang mga Hintil na Kristiyano? So ito po ang utos ng mga apostol sa mga Hintil. Verse 28. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. So burden ang binanggit. Verse 29. Huwag kayong kakain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay ng hindi tumulo ang dugo. At iwasan ninyo ang sexual na immoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito hanggang dito na lang. In English, it seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you. So you see, ginamit po yung salitang burden. So ngayon, in light of that word burden, maaari ang ibig sabihin po ng ating Panginoon, bagamat ito yung mga nakikita ko sa inyo na hindi tama, hinahayaan nyo yung babaeng Jezebel na yan na maninlang at mandaya ng mga lingkod ko. Pangalawa, wala kayong ginagawa upang i-rebuke siya. Yung mga ilan dyan ay nagpapasakop sa katuruan ni Jezebel na hindi naman tama, kaya ang iba sa kanila ay gumagawa ng immoralidad, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa pamagitan ng pista. Maliban sa mga yan, wala na akong ibibigay na utos sa inyo kundi manatili kayong tapat sa akin. And the question is, kailan babalik si Kristo? At any time. Wala siyang binigay na oras ho dito. Ang sinabi lang po niya, manatili kayong tapat sa akin hanggang sa aking pagbabalik. Now, it is interesting dahil ang salitang manatiling tapat does not necessarily mean mabubuhay ka. Pero minsan, kapag sinabi po yung salitang tapat in the book of Revelation, meron po ito kinalaman hanggang sa kamatayan. Manatili kang tapat hanggang sa kamatayan. Manatili kang tapat bagamat ikaw ay inuusig. Manatili kang tapat kung ikaw'y susunugin, papatayin, etc. Manatili kang tapat till death. So that is what it means to be faithful. Ngayon, kung mananatiling tapat ang mga Kristiyano,
Ano po ang gagawin po ni Jesus? Well, balikan po natin. Revelation 2 verse 26 and following. Revelation 2 verse 26 and following. Sabi ho dito, sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas, ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa. Tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking Ama. Mamamahala sila sa pamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. Now let's pause here. In English, it says here, I will give authority over the nations, that one will rule them with an iron scepter or rod, and will dash them to pieces like poetry. Now, there's something I want to share with you here, mga kapatid. Because, ang ibig sabihin po ng nagtatagumpay is nananatiling tapat kay Kristo. And it doesn't matter kung manatiling ka tapat when you're alive or hanggang kamatayan. But notice how it uses the words, I will give you the nations to rule over. Now, this word right here is important. Dahil yung salitang to rule over sa original literally means to shepherd. Yan ang nakalagay sa original. And I will give you authority to shepherd the nations. And the question is, pamagitan po ng ano? With a rod of iron. Now, a shepherd, meron po sila mga rods or staff. Di po ba? Pero yung staff po nila is not iron. It's wood. So, the question is this a positive or a negative? Is this a good ruling or a ruling of judgment? Kasi, when the Bible uses the terms rod of iron, that has something to do with judgment. Judgment ang tinutukoy diyan. Halimbawa, kung titignan po natin ang Revelation chapter 12, tignan niyo po yung description patungkol kay Kristo. Revelation 12 verse 5. Revelation 12 verse 5. At nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng kamay na bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inago agad ang sanggol at dinala sa Diyos doon sa kanyang trono. In English, she gave birth to a son, a male child or man-child, who will rule all the nations with an iron scepter or rod of iron. Well, yan yung nabanggit po kanina as a promise. Moreover, chapter 19, verse 15. Chapter 19, verse 15. Tignan niyo po nakalagay. Kapitulo 19, talatang 15. Sabi po ng Biblia, mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. In English, coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter or rod of iron sa ibang salin. Now here's the question, mga kapatid. Ang pangako po ng Diyos sa simbahan sa Thyatira, sila yung mamumuno na parang mga pastol, pero gamit
yung kamay ng pambakal, a rod of iron. But yung binasa natin kanina in chapter 12 and chapter 19, hindi ang iglesia yung may rod of iron, kundi si Kristo. Now here's the question. The question is it the church that's gonna rule with a rod of iron? Or is it Christ? It's both. Pero ultimately, the reason why binigay po sa atin ng Panginoon that victory sa lahat ng mga umuusig sa atin with authority, kasi yan ang nilalarawan po ng rod of iron, authority, is because of Christ. So dahil po may kaugnayan tayo kay Kristo, as He reigns, we will reign. As He is a king, we are made kings and priests. As He is victorious, nagtatagumpay din po tayo. So hindi, ang ibig sabihin po nito is, ibibigay ko sa simbahan ng otoridad at kayo na ang bala manghusga at humato sa mga bansa. Hindi ho. It means, as Jesus is reigning and judging, yung victory po na yon, kasama din ang iglesia doon. So when Jesus judges, bahagi po tayo in that victory. When Jesus rules, bahagi po tayo in that victory. Pero hindi po natatapos diyan. Kasi si Juan, whenever meron po siya isinusulat, meron itong kaugnayan sa lumang tipan. So ang tanong ko sa inyo mga kapatid, saan natin mababasa sa lumang tipan yung rod of iron and this rulership over the nations? Saan natin mababasa sa lumang tipan? Dito po tayo sa aklat ng Salmo Kapitulo 2. Salmo. If all you had was the book of Psalms, you could definitely preach the gospel and learn about Christ in the book of Psalms. Psalm chapter 2, dito po tayo sa talatang 7. Salmo 2, talatang 7. Psalm 2, verse 7 to 9. Tignan niyo ho. Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko. At ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Hilingin mo sa akin ang mga bansa sa buong mundo at ibibigay ko ito sa iyo bilang mana mo. Pamumunuan mo sila at walang sasalungat sa iyong pamamahala, sila'y magiging parang palayok na iyong dudurugin. Now, mga kapatid, this passage right here na binanggit in Revelation 2 is Psalm 2 verse 7 to 9. Now, ano po ang konteksto ng Salmo Kapitulo 2? Ito'y tumutukoy unang-una kung ano po ang dapat maging ugali, pananaw, tungkulin ng isang makadiyos na hari. Pero hindi lang po natatapos diyan. Ang buod na kahulugan ng Salmo 2 ay hindi lang po natatapos sa ito ang dapat maging halimbawa ng isang makadiyos na hari, kundi ito yung magiging ugali at karapatan at yung maging kapangyarihan ng itinalagang Mesiyas na darating. Well, He will shepherd the nations. Who is the true shepherd? It's Christ. Pangalawa, nung binasa natin kanina sa Church of Thyatira, ano yung unang-una sinabi po ng ating Panginoon nung siya'y nagpakilala sa simbahang ito? Ako ang anak ng Diyos. Di ba nabanggit kanina sa talatang 7 ng Salmo 2? Ikaw ang aking anak. Sino po ba ang anak ni Yahweh? Si Jesus. At ano po ang ibinigay ni Yahweh kay Jesus? Yung otoridad na mamuno sa mga bansa. Sa anong paraan? Well, sinabi nga po kanina, dudurugin sila like a vessel made out of clay that is shattered. So that's another way of saying, kung ikaw ay mananatiling tapat sa akin, you are going to rule and reign with me. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. At lahat ng umuusig sa inyo,
I will destroy them. So, when Jesus destroys, may bahagi po tayo doon, may parte ho tayo doon because we are one with Christ. Pero it doesn't mean tayo ho ang dudurog sa mga kaaway ni Kristo, kundi dahil may kaugnayan tayo kay Jesus, kung sino dudurugin niya, may bahagi po tayo doon. But it is not our works, but His. Now lastly, sabi din po na ating Panginoon pagdating sa talatang 28 of Revelation 2, pagkatapos po niya ibigay yung otoridad, sabi po sa talatang 28, at ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. Now, in English, I will give him the morning star. Now, when this word, morning star, is used by Christ, the word morning, yan ang pinagdedebatehan ng mga ilang Kristiyano. So ibibigay ko ho sa inyo yung mga ilang interpretation at teoridad po ng ilan throughout church history pagdating sa morning star. What does it mean when Jesus says, I will give you the morning star? Well, the Greek word for morning is proenon. Proenon. Yan ang Greek word for the word morning. At ang ibig sabihin po ng salitang proenon means Venus. So, interpretation 1 is, ibibigay po ni Kristo ang planet or star Venus. Okay? Interpretation 1. Interpretation 2. Believe it or not, may mga naniniwala sa gitong klaseng pananaw that yung morning star na binabanggit po dito is a reference to Lucifer. Because of Isaiah chapter 14. Okay? Ngayon, there are others that ang ibig sabihin po ng morning star ay patungkol po to the age of glory. At ito'y tumutukoy sa Daniel Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 3. At kung babasahin niyo po in your own time ang Daniel 12, 1 hanggang 3, ang sabi ho doon nung anghel, Daniel, ang mga itinuring mga hindi mangmang, kundi mga marurunong dahil nagtapat sila kay Kristo o kay Yahweh, they will shine like the stars. Yun ang nakalagay sa Daniel 12, 1 hanggang 3. And lastly, which I believe is yung mas matimbang interpretation, I will give you Christ. Si Kristo ang morning star. Now, timbangan po natin. Dahil yung salitang proenon ang ginamit, which means Venus, we have to understand kung ano po ang ibig sabihin ng Venus nung unang taon, nung panahon po ni Jesus, nung panahon po ng mga Romano, ng mga Griego, at ng mga apostol. Ano po ba ang nilalarawan ng Venus nung panahon po na yon? Well, yung mga Roman generals during that time, itinuturing po nila ang kanilang mga sarili bilang mga anak ni Venus. Kasi ang nilalarawan po ng Venus in the ancient time was sovereignty. Yun ang nilalarawan po ng Venus in those times. Sovereignty or military might. Okay? So ngayon, sa gaytong klaseng pananaw, ang iniisip po ng mga ibang Kristiyano is that ibibigay po ni Kristo ang planet Venus, which could also mean strength. But dahil isa lang ang sovereign, and that is Christ, medyo hindi matimbang ito. Secondly, Lucifer. I will give you the morning star. Maaari sa iba, ang ibig sabihin po nito is that ibibigay po ni Kristo yung victory over Satan. But the problem is, yung salitang Lucifer,
hindi yan ang pangalan ni Satanas. Lucifer or Lucifer, yan ang Latin word for morning star or son of the morning. Ang ginawa ng mga King James translators, kasi sa bawat salin ng English translation, ang King James lang ang may salitang Lucifer. Pero sa mga ibang English translation, hindi Lucifer ang nakalagay. Son of the morning or the shining one. Kasi Lucifer is not English, it's Latin. So ang ginawa po ng mga King James translators, instead of putting yung literal meaning, son of the morning, nilagay nila yung Latin, Lucifer. Pero sa mga English translations po natin of Isaiah 14, wala yung salitang Lucifer doon. Kaya mga kapatid, ang pangalan ni Satanas is not Lucifer. Lucifer, the word Lucifer, is a Latin word that means morning or son of the morning. Okay? So hindi yan talaga ang pangalan niya. Pastor, ano pangalan ni Lucifer? I will answer that later po. Well, okay? So tatandaan niyo ho, Lucifer, hindi siya pangalan. Lucifer is not a name. Okay? That's wrong. That's not a name. So, when you get to interpretation 3, the age of glory, dahil sabi po dito, magsha-shine ang mga mananampalataya at the day of resurrection na para mga bituin. This teaches us that ang ibibigay po ni Kristo is that glory when He comes back. Okay? Now, matimbang siya. And the reason why matimbang siya dahil ang Book of Revelation ay madalas humuhugot sa aklat ng Daniel. So, hindi malabo ho ito. Subalit, the reason why I think ito ang mas matimbang, dahil kung babasahin po natin ang chapter 22 of Revelation, dito po tayo sa chapter 2, or 22, Revelation 22, verse 16, Revelation 22, verse 16, sabi po ng Biblia, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David at ako rin ang maniningning na bituin sa umaga. Or in English, I am the root and offspring of David and the bright morning star. Okay? Now, dahil po sa chapter 22 verse 16, which says, si Kristo ang morning star, maaari ang sinasabi po ng ating Panginoon dito, kung kayo'y magtatagumpay at mananatiling tapat, I will give you myself. I will be yours. And you will be mine. Kasi ang tanong dito mga kapatid, is Christ greater than Venus? Is Christ greater than all these things na nabanggit po dito? Absolutely. Pero hindi pa ho natatapos diyan. We know it's a reference maari kay Kristo dahil may teksto sa Lumang Tipan na nagtuturo na ang Mesiyas na darating ay hinalintulad sa isang bituin. Basahin po natin ang aklat ng Bilang 24. Bilang 24, Numbers 24, verse 17. Numbers 24, verse 17. Tignan niyo po ang nakalagay. Numbers 24, verse 17. Excuse me. May nakita ako sa aking pangitain na hindi pa nangyayari. Sa hinaharap, mamamahala ang isang hari sa Israel mula sa lahi ni Jacob. Ibabaksak niya ang mga Moabita at ang lahat ng lahi ni Seir. Sasakupin niya ang Edom na kanyang kaaway na tinatawag din na Seir or Seir habang tumatatag ang Israel. Mamumuno ang isang pinuno sa Israel at ibabaksak niya ang mga natirang buhay sa lungsod ng Moab. Now let me read to you in English verse 17. I see him, but not now. I behold him,
but not near. A star will come out of Jacob. A scepter or rod will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the skulls of all the people of Sheth. Mga kapatid, ayon po sa interpretasyon ni Pedro at ang interpretation po ng mga ibang Hudyo, ang tinutukoy po dito sa bilang 24:17 ay patungkol sa Mesiyas. Sino yung hari na nagmumula sa lahi ni Jacob? Si Jesus. Who is that star? Who is the one that will have a scepter na dudurog sa kanyang mga kaaway? Lahat ng mga nabanggit na elemento dyan, nakita natin dito in the Church of Thyatira. So sa makatuwid, when Jesus says, I will give you the morning star, maaring sinasabi niya ho dito is, you will have me. Kung mananatili kang tapat, mga anak, you will have me. I will give myself to you for all of eternity. So, as we close, ang sabi po ng banal na Espiritu in verse 28, or verse 29 rather, is that ang mga may tenga ay makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang sakit ng Thyatira is that wala silang ginagawa kapag lumilitaw ang kasamaan. Hindi sila nangre-rebuke. Kundi hinahayaan lang nila ang kasamaan na maganap sa kaloob ng iglesia. Instead of may gawin sila, hinahayaan na lang nila. Ngayon, ang babala ni Kristo, kung hindi nyo pagsisisihan yung ganyang klaseng maling mentalidad at gawain, madadamay kayo. Binigyan ko yung babae ng ilang panahon na magsisi pero ayaw niya. At yung mga sumasang-ayon sa kanyang doktrina, papatayin ko lahat sila kung hindi sila magsisisi. Pero yung mga ilan sa inyo na hindi sumasang-ayon sa kanila, kung kayo'y mananatiling tapat, ibibigay ko ang aking sarili. At magtatagumpay kayo. Pero manatili kayong tapat hanggang sa aking pagbabalik. Mga kapatid, yun ang dapat po natin hiling sa Panginoon. Na manatili po tayong tapat. Kaya wag ho natin paniniwalaan yung mga katuruan na kapag may nakikita na hindi tama sa loob ng iglesia, trabaho lang ng pastor yun na ayusin. Hindi ho. Tayo ay kinatawan ni Kristo. Hindi si pastor ang tenga, hindi si pastor ang mata, hindi si pastor ang bibig lang. Lahat tayo may kanya-kanyang mga tungkulin. Kapag may nakikita ho tayo na hindi tama, hingin natin sa Panginoon yung lakas ng loob na kausapin na sarilinan yung mga minamahal po nating kapatiran na maaari lumilihis na. Hindi yun ipapanalangin ko na lang, bagamat nakikita ko, hindi ko ipapalam kahit kanino. Hindi, mga kapatid, mali yun. Yan ang nangyari sa Thyatira. Hinayaan lang nila kaya may mga ilan na nadamay. Ang sabi ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Kung ikaw ay talaga nagmamahal, sabihin mo sa isang malumanay na paraan. Dahil ang malumanay na pananalita ay nagpapawi ng galit. Di po ba, mga kapatid? So wag mo antayin ng 1 taon bago mo kausapin, bago mo ituwid. Hindi. Kung may nakikita ka na, hingin mo sa Panginoon, yung tamang pananalita, yung tamang approach, kapag may mga maling aral na alam mo nakakasira ng pagkakaisa ng iglesia, in the church, kausapin mo agad. Pero wag mong maging ugali yun, nako ayoko makatisod. Hindi ho. Marami madadamay. Dahil ang tunay na katitusuran is yung gumagawa ka ng isang bagay na alam mo ihahamak ng iba. So wag natin gagayahin ng Church of Thyatira. A Church of Thyatira is a church of tolerance. They allow false doctrine in the church.
They are compromisers. They don't do anything about it. Walang church discipline po in this church of Thyatira. Pero sa kabila po ng kanilang kasamaan, may mga nananatiling tapat in the church. And I pray in this church, hindi lang ang ilan ang nananatiling tapat, kundi lahat ay matagpuan ni Kristo na nagtatapat. Magagawa lang ho natin maging tapat kay Jesus kung tayo po ay laging dedepende sa Kanya sa araw-araw, mga kapatid. Kaya nawa po sa ating pag-aaral nitong gabi, meron po tayo natutunan. At nais ko po buksan ang ating Q&A at nais ko rin po sagutin ang mga ilang katanungan, ni Brother Joel. Now, ang tanong po ni Brother Joel kanina, ano po ang pangalan ni Lucifer? Unang-una, hindi po siya pangalan. Hindi po siya pangalan. Ano ang pangalan ni Satan? Well, sa Biblia, siya ay tinatawag sa maraming pangalan. Yung ahas, yung slander. He is the devil. He is Satan, that great serpent, that snake, or dragon, minsan ang tawag sa kanya. Ni Satan. Pero most of the time, ang tawag po sa kanya Satan, or the tempter. Marami po siya pangalan. Sa Lucas 4, tempter ang tawag sa kanya. Devil, right? Slander, the accuser. So marami po siyang pangalan. Pero most of the time, Satan ang tawag po sa kanya. Yeah. Satan po ang tawag sa kanya. So Lucifer is not a name. It's a Latin word that means the son of the morning or the morning. The morning star. Okay? All right. Anyone else po? Brother June? Tama po si Joel doon Excuse me. yung Jezebel na pumapatay ng mga propeta. Siya yung tinakbuhan ni Elijah na takot. Yes po, yes. Yes. Oh, thank you for that, Brother June. So yung Jezebel naman po, Brother Joel, yung binabanggit sa Church of Thyatira, hindi siya yun. Kundi hinalintudan lang po siya doon sa Jezebel ng Lumatipan. Yeah. So, isa rin yun yung katangian ni Jezebel na mumapatay. She's a seducer, a murderer, and an idolater. At yun din ang naging gawain ng babae na propeta, na huwad na propeta sa Thyatira. Okay? So there's a comparison. Okay? Anyone else have other questions nitong gabi? Any other question? Yes. Ito sa Genesis po ito, binabasa ko po kasi Genesis na. Yung po sa Genesis 32, talatang 30. Siguro po sa napag-aralan natin, wala pang nakakakita sa mukha ng Panginoon. Pero si Jacob po nakita niya, kaya sabi niya, bakit hindi pa ako hindi raw siya namatay. So it's Genesis 32. Talatang 30. Yes. So, yung binabanggit po sa aklat ng Exodus, where habang kinakausap po ni Moises si Yahweh ho, ang ninais po ni Moises is makita po niya ang mukha ni Yahweh. Pero yung anyo ni Yahweh, nung kinausap po niya si Moises, ay iba yung kanyang inanyo kay Jacob. Kasi po kay Jacob, nakipag-wrestling po siya eh. Parang tao yata. So nag-anyo po siya tao. Kasi nakalagay ho doon, Ninong, that kasi yung eksena lumitaw bigla na, and Jacob was found wrestling with a man. So man ang nakalagay. So ang Diyos, pwede po siya mag-anyong tao. Parang tatlong tao binabanggit po. Tatlong tao, ha? Base po sa aking nakikita ho dito, nung nakipag-interact po si Jacob dun sa lalaki, and it's most likely si Yahweh ho yun dahil pagkatapos po niya nagkaroon ng wrestling with the man, tinawag po niya yung lugar Peniel. I have seen God face to face. And we know that si Yahweh yon is because yung may kapangyarihan po magpala sa kahilingan po ni Jacob cannot be an angel. Kundi ang Diyos lang po talagang pwede magpala. And most likely yung pagpapala na ibinigay po ni Yahweh kay Jacob is that magkaroon ng maayos na relasyon po siya kay Esau. Kasi nais siya patayin eh. So, ang sagot po doon, Ninong, is that sa Genesis 32, totoo po yun. No one can see God face to face.
Pero yung konteksto ng pagkasabi ni Yahweh kay Moises noong panahon na yon is in all of His glory. Pero dito ho sa Genesis 32, nag-anyo si Yahweh na parang tao. Yes. So we could say it covered yung glory. Yeah. Tinatawag na ano? Theophany? Theophany. Theophany po. Maraming manifestation po ang Diyos sa lumang tipan. Minsan, lumilitaw po siya sa anyo po ng pillar of cloud by day or pillar of fire by night. Minsan, nag-aanyo po siya ng isang anghel through a fiery bush. Minsan, nag-aanyo po siya as a dark cloud with lightning, kung saan nagsasalita po siya on the mountain of Sinai. So, maraming manifestation po talaga ang Panginoon. Kahit kay Abraham, nagpakita din po ang Panginoon sa kanya with 2 angels na parang lalaki. Right? So, He can manifest in many ways. Yeah. Anyone else have any other questions nitong gabi? May mga katanungan po ba tayo? Angkop o hindi angkop sa ating mga napag-aralan? Okay? Well, if everything has been made clear, mga kapatid, ang hingin po natin sa Panginoon is that God would grant us the grace to be faithful to the very end. To be faithful to Christ to the very end. As we pray.